Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumulat ako sa inyong programa para mabigyan ninyo ako ng payo. Kasalukuyan kasi akong nasa gitna ng pakikipaglaban. Kaso, ang sama, mga kadugo ko, ang kalaban ko. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isay. Nang mamatay ang mama ko ay masasabi kong naging kalbaryo na ang buhay ko. Ang aking ama kasi ay lantaran ng pagiging favoritism sa aking kakambal na si Luz. Para sa kanya siya lang ang maganda, matalino at siya lang ang aasenso sa buhay. Samantalang ako ni minsan Papa Dudut ay hindi ako nakatikim ng papuri mula sa papa ko. Kaya tuloy nabuhay ako ng may galit at inggit sa aking dibdib. Katulad na lamang isang gabi habang naghahapuna ng buong pamilya. Ang topic ay ang pagkakapromote ni Luz sa trabaho bilang general manager ng isang publishing house. Bukod pa roon ay maraming mga kumpanyang gustong ipirate sa Luz dahil sa kanyang magandang college records and experience. Sa madaling salita ay pinag-agawan si Luz ng mga magagandang kumpanya. Isay, hindi ka ba naiinggit sa kapatid mo? Tingnan mo, matalino na, maganda pa. Pinag-aagawa ng mga kumpanya. Bakit ikaw hindi? Tila may halong pangiinsultong wika ni Papa sa akin. Hindi lamang ako kumibo noon dahil ayaw kong magsimula ng away ng dahil lamang doon. Nagpasensya pa rin ako, Papa Dudut. Samantala'y nagpatuloy si Luz sa pagiging bida-bida. Basta pa, kahit na anong trabaho ipapasukin ko basta reasonable ang sweldo para naman madagdagan pa ang perang panggastos natin. At saka para matupad na rin yung mga pangarap ninyong negosyo. Nako, salamat anak. Napakaswerte ko at ikaw ang naging anak ko. Tuwang-tuwa at proud na proud si Papa nang sabihin niya yon. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa sobrang bored. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko na lamang ang paghahapunan. Ikaw Isay, ano nang balita sa iyo? Seryoso at tila nanunuring tanong ni Papa sa akin. Kailan ka ba makakahanap ng trabaho? Ilang buwan ka nang tambay dito? Paninita pa niya sa akin. Pasensya na po pa. Hindi po kasi ako sineswerte sa ngayon. Pero wag po kayong mag-alala. Makakatulong din po ako sa inyo. Sinusubukan ko namang maging kalmado ng mga sandaling yon. Hanggang kailan ka maghihintay sa sinasabi mong swerte? Ang tagal ko na naghihintay sa pag-asenso mo. Bakit parang hindi ko nararamdaman yung pagsisikap mong maghanap ng trabaho? Tanong pa ni Papa sa akin. Pa, ginawa ko naman po ang lahat. Giit ko sa kanya. Ang sabihin mo, walang tumatanggap sa iyo kasi puro bagsak ang nasa transcript of records mo. Pangiinsulto niya sa akin. Siyempre pumalag naman ako. Wala naman pong ganyanan pa. Ngunit hindi nagpapigil si Papa sa panglalait sa akin. Inuuna mo pa kasi ang paglalandi at paglalakwatsa. Kaya anong kinalabasan mo? School kamote. Bakit hindi mo tularan ang kakambal mo? Ayan, bukod sa maganda na may utak pa. Ikaw, maganda ka lang pero walang utak. Wala nang chill si Papa nung mga sandaling yon. Sa puntong yon ay sumabog na ako. Pa, wag niyo naman po akong insultuhin lalo na sa harapan ni Luz.
Bakit hindi ba totoo? Hirit pa sa akin ni Papa. Samantala ay pumagitna na rin si Luz sa amin. Inawat niya si Papa sakaling magkainitan at magpa siya itong lapitan ako para pagbuhatan ng kamay. Pero hindi ako nagpatinag kay Papa. Ayun na naman po kayo pa. Nagsisimula na naman kayong ikumpara ko kay Luz. Galit kong sabi sa kanya. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Ngayon kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko sa iyo, magsikap ka. Hindi yung puro paglalandi lang yung ginagawa mo. Pag-aakusa niya sa akin. Ngunit sa halip na sagutin pa si Papa, ay nagpa siya na lamang akong magparaya. Pa, bakit ba ganyan ang trato ninyo sa akin? Anak niyo po ba ako? Tanong ko pa sa kanya habang umiiyak. Anak kita, Isay. Kaso ang problema, hindi ka nagmana ng ugali sa akin. Puro sakit lang ng ulo ang ibinibigay mo sa akin simula nung pinanganak ka. Malas talaga ako sa iyo. Naibulalas ni Papa sa akin. Wala naman akong nagawa kundi ang tanggapin ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya laban sa akin. Papa Dudut, nagpatuloy ang gap sa pagitan namin ng Papa ko at ni Luz. Kahit kailan ay hindi ako naging close sa kanila. Nagrebelde din ako at lalo kong inasar pa ang Papa ko. Samantala sa kalagitnaan ng pag-iisa ko ay nakilala ko ang isang lalaki na itago yun na lamang po sa pangalang Lucio. Papa Dudut, kaibigan ko lamang siya pero alam kong may gusto siya sa akin. At dahil sa gusto ko rin siya kaya ako na rin ang gumawa ng way para mapasa akin siya. Nung una ay ipinapakilala ko si Lucio bilang boyfriend ko. As expected din naging malamig ang pagtanggap ni Papa. Pero hindi naman siya nagpakita ng disgusto sa aking boyfriend. Nasar pa nga ako noon kay Papa nang sabihin niya sa akin ng harapan na mas bagay sina Lucio at Luz. Siyempre nag-react ako. Pero agad na namagitan si Lucio at inaya na niya akong mag-bar muna kami para magpalipas ng sama ng loob ko. Teka, napapansin ko marami ka nang naiinom ha? Mukhang lasing ka na. Saway sa akin ni Lucio na noon ay nakakainom na rin. Hindi pa ako lasing, Lucio. At saka ikaw rin naman. Marami ka na rin naiinom. Sabi ko pa sa kanya. Paano hindi ako iinom? Pinakilala mo ako sa Papa mo bilang boyfriend mo. Kahit na hindi naman. Seryoso naman akong napatingin sa aking kaibigan. Bakit ayaw mo ba akong maging girlfriend in the future? Tanong ko sa kanya. Napahagikik naman si Lucio. Ayaw ko sa girlfriend ng selosa. Selosa ka kaya sorry ka na lang. Pangasar pa niya sa akin. Teka, sinong may sabi sa'yo na selosa ako? Kompronta ko naman sa kanya. Sus naman, hindi pa nga kita girlfriend bantay sarado ka na sa akin. Sa bahay man hanggang trabaho ko. Hay nako. For your info, hindi ako selosa. Paglilinaw ko pa sa kanya. Pero possessive, oo. Sabi ni Lucio sa akin habang natatawa. Natawa na lang din ako sa kanyang biro at nagpasya na rin akong tumigil na sa pag-inom. Hindi ako gusto ng Papa mo para sa iyo. Malungkot na sabi ni Lucio sa akin. Obvious naman na ayaw niya sa akin. Hindi nga niya ako masyadong kinakausap. Ni hindi nga siya ngumingiti sa akin. Tapos nagdadabog pa siya. Hindi ka close sa Papa mo? Tama ba? Tumango ako noon bilang sagot sa kanya. Hindi niya kasi ako paborito. Tingin niya sa akin black sheep. Pakawala. Para sa kanya, isa lang akong talunan. Para sa kanya, yung kakambal ko lang ang magaling. Kwento ko sa aking kaibigan. Speaking of kakambal, yun pala si Luz. Maganda rin pala siya katulad mo. Puri ni Lucio sa aking mortal na karibal. Maganda nga, mayabang naman, hirit ko. Parang hindi naman, tila pagtutol ni Lucio sa aking sinabi. Napatingin naman ako sa aking kaibigan. Huwag mo sabihin sa akin na pati ikaw ay magpapahuli sa kamandag ng kakambal ko. Kompronta ko. Hindi no, alam mo namang nasa iyo lang ang puso ko. Wika ni Lucio sabay tawa. Umamin ka nga. May gusto ka ba sa akin? Bakit ikaw may gusto ka rin ba sa akin? Balik ko naman sa kanya.
Hindi agad nakasagot si Lucio at para ba siyang nagulat sa tanong ko. Alam mo ba, gusto kitang maging boyfriend pag-amin ko sa kanya. Talaga seryoso ka? Nagulat at hindi makapaniwala si Lucio ng mga sandaling yon. Oo, sa tingin ko naman ay papasa ako bilang girlfriend mo. Maganda naman ako, sexy. Saan ka pa? Pagmamalaki ko sa kanya. Believe talaga ako sa marketing strategy mo. Natatawang sabi ni Lucio. Akala niya siguro ay hindi ako seryoso. Pero magtapat ka nga sa akin. Gusto mo ako, no? Seryosong tanong ko sa kanya. Mukha namang nakahalata si Lucio kaya sumeryoso na siya. Sige, aamin na po ako. Oo, gusto kita, mahal kita. Pagtatapat niya sa akin. Napangiti naman ako nang marinig ko sa kanya ang gusto kong marinig. Sabi ko na nga ba, ang galing talaga ng woman's intuition ko. Obvious naman kasi, manhid lang yung hindi makakaramdam noon, ang sabi ni Lucio sa akin. So ano, kailan mo ako liligawan? Tanong ko sa kanya. Oo, gusto kita pero paano ko makakasiguro na wife material ka? Seryosong tanong niya sa akin. Kung wife material ang hinahanap mo, aamin ako, hindi ako wife material. Pagtatapat ko sa kanya. But come on, kahit na hindi ako wife material, pwede pa rin maging tayo. Kaya pa rin nating maging masaya. Huwag kang matakot na sumugal na mahalin ako. Kasi kung palagi kang matatakot na sumugal, hindi mo mai-enjoy ang buhay mo. Mabubuhay ka sigurado sa panghihinayang. Lucio, huwag kang matakot sumugal sa akin. Huwag kang mag-alala, pinapangako ko naman sa iyo na papanalunin kita sa sugal. Yun ang pangako ko sa kanya. Sige, isusugal ko ang aking puso sa iyo. Wika ni Lucio sa akin. At yun na nga papadudot, naging boyfriend ko na si Lucio. Nilabag ko ang kasagutan noon ng papa ko na hiwalayan si Lucio bilang bahagi ng pagrebelde ko. Pinagpatuloy namin ang pagmamahala noon kahit na palihim hanggang sa mabuntis niya ako. Lucio, may malaki tayong problema. Buntis ako, pag-amin ko sa kanya. Ano? Sigurado ka? Kailan mo pa nalaman? Gulat na wika ni Lucio sa akin. Kanino ko lang nalaman na buntis ako, Lucio. Kaya pala masama ang pakiramdam ko nitong mga nagdaang linggo at saka kaya pala ako delayed. Lucio, ano lang gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Di pananagutan kita. Pakakasalan kita. Sagot sa akin ng aking boyfriend. Nataranta naman ako nang marinig ko ang salitang kasal. Hindi pa ako handang magpatali sa iyo. Pag-amin ko naman sa kanya. Anong gusto mo? Hindi kita pakakasalan tapos magiging bastardo ang anak natin. Hindi, Isay. Hindi ko masisikmura na maging bastardo ang anak natin. Ayaw ko. Please, Isay, pakasalan mo ko. Pag-aaya niya sa akin, papadudot. Lucio, sinasabi ko na sa iyo, di ba? Hindi ako wife material. Paalala ko sa kanya. At saka ayaw kong magpadalos-dalos ng desisyon. Ibang usapan na kasi ang pagpapakasal. Paliwanag ko pa sa kanya. Paano na ang papa mo? Sigurado ko na ipapakasal din nila tayo. Isay, hindi sa amin na madali kita pero pag-isipan mo na ngayon kung gusto mo akong pakasalan. Basta ang masasabi ko lang sa iyo, nakakasiguro ka sa akin na anytime handa kitang pakasalan. Paniniguro naman niya sa akin. Lucio, baka napipilitan ka lang? Umiling si Lucio bilang sagot sa aking tanong. Isay, hindi ako napipilitan. Sa totoo lang ay gusto ko pa ngang may kasal tayong dalawa. Isay, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. At sigurado ako dun. Isay, nangangako ako sa iyo na magiging mabuting asawa ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kita ng magandang buhay. Sisiguraduhin ko sa iyo na hinding-hindi ka magsisisi na ako ang pinili mong mapangasawa. Aniya. Sige, pangahawakan ko yung pangako mo. Wala akong maimik kundi yun na lamang, papadudot. Samantala nang umuwi ako sa bahay ay sinalubong ako noon ng galit ng aking ama. Kung ano-anong masasakit na salitang binitawan niya sa akin
hanggang sa mauwi sa pagkukumpara niya sa aking kakambal, Papa Dudut. Ikaw Isay, kahit kailan talaga, sakit ka ng ulo sa akin. Alam mo, pinagsisisihan kong naging anak pa kita. Ang bobo-bobo mo. Imbis na utang ang pinapairal mo ay puro kalandian lang. Ngayon, buntis ka. Ano nang gagawin mo ha? Sigurado ako na kawawang magiging anak mo kasi alam kong hindi ka magiging mabuting ina. Sabi pa sa akin ng aking ama. Sa puntong yon ay napiko na ako. Pa, tama na. Tama na ang panguhusga ninyo sa akin. Siguro nga'y anak nyo lang ako. Siguro nga, hindi ako katulad ni Luz. Pero wala pa rin kayong karapatan na husgahan ang pagkatao ko. Wala kayong karapatan na tawagin akong bobo na ibulalas ko. Ngunit hindi tumigil si Papa sa panlalait sa akin. Walang-wala ka sa kalingkingan ng kapatid mo. Si Luz, tingnan mo. Asenso na siya. Ikaw, wala kang narating. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Tapos heto ka ngayon, idadamay mo pang magiging anak mo sa kahihiyan mo? Sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, dahil sa galit ay pinalayas ako ng papa ko at itinakwil. Wala akong nagawa noon kundi ang sumama na lamang kay Lucio. Pero masaya na rin ako at nangyari yon dahil natahimik noon ang buhay ko. Nagpakasal kami ni Lucio. Pagkatapos ay nakapagtrabaho si Lucio pero kontrakto lang. Oo, naging mahirap ang buhay namin pero ayos lang. Ang mahalaga ay magkasama kaming dalawa ng asawa ko sa hirap man o sa ginhawa. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nailuwal ko ang aking anak, isang sanggol na babaeng pinangalanan kong Yelena. Samantala, nang matapos ang panganganak ko ay tinulungan ko si Lucio na magtrabaho para maitaguyod ang pamilya namin. At nang matapos ang kontrata ng asawa ko ay panibagong hirap na naman ang dinanas namin. Pero mahaba ang pasensya ko. Inunawa ko na lamang si Lucio at saka nakikita ko rin naman ang pagsusumikap ng asawa ko para maituguyod kaming mag-ina. Hanggang isang araw. Kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho kanina? Tanong ko sa aking asawa. Wala hindi successful. Pero Isay, may tutulong sa akin para makahanap ng trabaho. Sabik na wika ni Lucio sa akin. Talaga? Sino? Usisa ko. Yung kakambal mo, si Luz. Nawala ang ngiti ko nang marinig ko ang pangalan ng aking karibal. Ha? Nagkita kayo ni Luz? Oo, nagkasalubong kami sa fast food. Ayun, nagkakwentuhan kami tapos yun nga, nasabi ko sa kanya na naghahanap ako ng trabaho. At sinabi niya sa akin na tutulungan daw niya ako mapasok sa trabaho. Kwento niya sa akin. Saan naman yan? Sa opisina nila? Usisa ko pa. Oo, naghahanap daw ng messenger yung company nila. Isa, hindi biro yung company na pinapasukan ng kapatid mo. Multinational company yun. Wika ng asawa ko na hindi matanggal ang kasabikan sa naghihintay na brighter future sa kanya. Ayoko magkaroon ng utang na loob kay Luz. Seryosong sabi ko kay Lucio. Isay, ito na yung pagkakataon ko. Ilang buwan na akong hirap na hirap sa paghahanap ng trabaho. Grasya na ito. Ayaw ko nang palampasin pa yon. Pakiusap niya sa akin na suportahan ko siya sa kanyang desisyon. Napabuntong hininga na lamang ako. Sige, bahala ka. Sabi ko pa sa aking asawa. Para din naman sa atin to, Isay. At saka hindi naman ako mapapahama kay Luz. Kapatid mo yon. Ang papa mo lang naman ang kontrabida sa buhay natin, hindi ba? Ang sabi ni Lucio habang sinisikap niyang mapanatag ang aking kalooban. Sana maunawaan at suportahan mo ko, Isay. Agad naman akong nagsalita. Siyempre, susuportahan kita. Asawa kita Lucio, basta galingan mo ha. Magtiwala ka sa sarili mo. Aasenso rin tayo. Pampalakas ng loob ko sa kanya. Papa Dudut, akala ko ay magiging masaya na ang buhay namin pagkaraang mapasok ng trabaho si Lucio sa tulong ng kapatid ko na si Luz. Pero nagkamali ako dahil namatay noon sa sakit ang aking anak at sinisiyon sa akin ang asawa ko. Simula noon ay naging malamig na siya sa akin hanggang sa isang araw ay napagpasyahan kong mag-move on at maghanap ng panibagong trabaho.
At natanggap naman ako bilang receptionist sa building kung saan ay nakabase ang opisina nila Luz at Lucio. Walang tiwala kasi ako sa aking kapatid. Bukod sa nakakaramdam ako ng masamang kutob sa kakaibang closeness ng kapatid ko at ng asawa ko. Nang malaman yun ni Lucio ay nagalit siya sa akin. Tanong pa niya sa akin ay bakit ko raw siya sinusundan. Ang sabi ko naman ay walang masama kung magtrabaho din ako sa kumpanya nila. Samantala ay hindi rin masaya si Luz nang mabalitaan niyang doon na rin ako nagtatrabaho. Ngunit isang araw, may nag-inform sa akin na nakitang magkasamang tumungo sina Luz at Lucio sa emergency fire exit. Siyempre agad kong pinuntahan ang lugar na yon. At doon ko nasaksihan ang pagtatraidor sa akin nina Luz at Lucio. Nahuli ko silang naghahalikan at nagyayarian. Hindi ako makapaniwala noon, Papa Dudut, kasi sa dinami-raming lugar na pwedeng paglabasan ang init ng katawan ay doon pa talaga sa opisina. Papa Dudut, sobra talaga akong nagimbal sa aking mga nakita. Sabi ko na nga ba inaahas ninyo akong dalawa. Mga hayop kayo, hysterical na sigaw ko sa kanila. Isay, magpapaliwanag ako, wika ni Lucio sa akin. Pero hindi ko pinakinggan noon ang kanyang alibay. Ang kapal na mukha ninyong dalawa? Talagang dito pa kayo naglampungan. Mga wala kayong kahihiyan. Pagpapatuloy ko. Isay, please, huwag ka na mag-skandalo dito. Saway sa akin ang aking asawa. Samantala'y bumaling naman ako sa aking kakambal. At ikaw, Luz, sa dinami-rami ng pwedeng landin ay asawa ko pang nilandi mo. Akmang lulusubing ko na si Luz para sa bunutan, ngunit agad akong napigilan ni Lucio. Isay, nagmamahalan kami ng asawa mo, sabi pa niya sa akin. Para bang pinagmamalaki niya sa akin na kaya niyang agawin ang lahat sa akin pati na ang asawa ko. Hayop ka? Wala kang kahihiyan. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba disente ka? Bakit pumapatol ka sa may asawa? Luz, ang lakas ng loob mong maging kabit ng asawa ko. Halos isumpa ko noon ng aking kakambal. Ngunit sa halip na mag-sorry ay lalong nagmatigas pa si Luz sa akin. Isay, sa tuwing sinasabi mo yung salitang kabit, hindi mo ba naiisip na kaya siguro nangangabit ang asawa mo? Kasi pabaya ka. Kasi hindi siya masaya sa'yo. Lumalabas patuloy na kasalanan ko pang lahat kaya nangabit ang asawa ko. Siguro nga hindi siya naging masaya sa akin. Pero hindi pa rin katwiran yon para agawin mo siya sa akin. Luz, hindi ka ba naaawa sa akin, ha? Inagaw mo na sa akin ang lahat. Si Papa, inagaw mo siya sa akin. Tapos hindi ka pa nakontento at pati na rin ang asawa ko. Gusto mo ring agawin. Sa puntong yun ay humagulhol na ako sa labis na sama ng loob. Papiliin mo na lang ang asawa mo kung kanino siya sasama. Demand ni Luz sa akin. Naagad ko namang kinontra. Hindi na kailangan kasi kahit sino pa ang pipiliin niya. Ako pa rin ang may karapatan sa asawa ko kasi legal kami. Kasal kaming dalawa at ikaw, isa ka lang hamak na kabit. Kirida, kulasisi, mga agaw, ahas, hudas. Lahat ng kademonyohan nasa iyo na, sabi ko pa sa kanya. Hindi na kita mahal, Isay. Ayaw ko na sa iyo. Hindi na kita kaya pang pakisamahan. Biglang sabi ni Lucio sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig. Pero bakit? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Tanong ko sa aking asawa. Dahil sa iyo, dahil sa kapabayaan mo kaya namatay ang anak natin. Paninisi pa niya sa akin. At kanino ka sasama? Sa kapatid kong ahas? Agad namang sumagot si Lucio sa aking katanungan. Oo, kasi siya ang mahal ko. Kaya simula sa araw na ito'y hiwalay na tayong dalawa. Wika pa niya sa akin. Papa Dudut, sobrang sakit nang madiskubre ko na si Luz pala ang kaagaw ko sa asawa ko. Hindi ko matanggap yon, kaya naghabol ako pero sa huli nagmukha lang akong kawawa. Inapin nila ako at naranasan kong ipagtabuyan nila. At kahit na umiyak pa ako at maglupasay sa harapan nila ay hindi bumalik sa akin ang asawa ko.
Pero hindi ako basta-basta susuko at pinaglaban ko pa rin ang alam kong sa akin. Pero isang araw ay nagulat na lamang ako na pabor si Papa sa relasyon nila Lucio at Luz at siya pang umaasikaso noon ng annulment papers namin ng asawa ko. Kaya kita pinatawag dito, Isay, ay para pirmahan mo to. Pagkatapos ay inabot sa akin ni Papa ang brown envelope at isang panulat. Annulment papers ninyo ni Lucio, sabi naman ni Luz sa akin. Para ano? Para masolo mo ang asawa ko? Hindi ko pipirmahan yan. Pagmamatigas ko. Isay, pirmahan mo na lang yan. Yung annulment papers na yan. Kailangan mong gawin to para sa magiging anak nila. Utos sa akin ni Papa. Nagimbal ako nang malaman kong buntis ang aking kakambal at karibal. Pero paano na ako pa? Tanong ko pa sa kanya. Samantala'y hindi ko naman nakitaan ng simpatya si Papa sa akin. Namatay ng anak ninyo ni Lucio, hindi ba? Samantalang ang kapatid mo. Pero naputo lang sinasabi niya nang magwala ko. Mga hayop kayo. Ang lakas ng loob ninyong gawin sa akin to? Anong akala ninyo sa akin? Boba? Tanga? Hindi ko pipirmahan yan. Lucio, hindi tayo maghihiwalay. Ako pa rin ang asawa mo. Ako pa rin ang mas may karapatan sa'yo. Galit na sabi ko sa kanya. Kahit kailan Iswael ka talaga. Napatingin ako ng masama sa aking ama. Talagang may audacity pa siyang sabihin ang ganong bagay sa akin. Anong sabi mo, Iswael? Teka pa, bakit nyo ba kinakampihan ang kakambal ko, ha? Pa, ako ang inagawan. Ako ang inagrabyado. Bakit ako pa rin ang masama sa paningin ninyo? Kompronta ko sa kanya. Hindi ka na nga mahal ng asawa mo tapos ipagpipilitan mo pa rin ang sarili mo. Katwiran pa niya sa akin. Bakit ba ganito ang trato ninyo sa akin? Bakit ba? Hindi niyo ba ako anak? Kung sa bagay, bakit pa ako magtatanong samantalang obvious naman na si Luz lang naman ang anak ninyo? Wala kayong ibang bukang bibig kundi ang taong yan. Ako siguro baka ampun lang ako. Kaya ganito ang trato ninyo sa akin. Kahit kailan hindi ko naramdaman na minahal ninyo ako. Sige, ako na ang talo. Sabi ko noon sa aking ama bago muling bumaling sa aking kakambal. Ikaw, Luz, pinagsisisihan ko na naging kapatid pa kita. Sinusuka kita, tandaan mo yan. Sinusuka rin kita bilang kapatid ko. Ganti sa akin ng kapatid ko. Akala ninyo siguro ay bobo ako. Pues nagkakamali kayo. Actually, nagpaplano na akong dalhin to sa korte. At ikaw, Luz, kasama ka na, Papa, demanda ko kayo. Kayong tatlo, hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo nabibilanggo. Pagbabanta ko pa sa kanila. Then good luck. Sige, pabilanggo mo kami. Hindi kami natatakot sa iyo. Sabi pa sa akin ni Papa. Alam mo pa, ngayon ko lang na-realize na napaka-demonyo ninyo pala. Konsentidor, sigaw ko sa kanya. Lumayas ka sa pamamahay ko, layas! Akmang lalapit pa sa akin si Papa pero inambahan ko na siya. Nasusuntukin oras na hinawakan niya ako. Oo, lalayas ako. Ayaw ko na rin naman kayong makasama. Magkampihan kayong lahat. Sige, dyan na kayo. Magsama-sama kayong mga demonyo. Sabi ko pa sa kanilang lahat bago ako umalis sa bahay ni Papa. Papa Dudut, at yun na nga, hindi ko matanggap ang ginawa nila sa akin. Sobra na akong aping-api sa kanila. Gusto kong lumaban pero mag-isa lamang ako. 3 ang kalaban ko. Ano bang gagawin ko, Papa Dudut? Gusto kong ipaglaban ang asawa ko. Itutuloy ko pa ba sa korte ang problema ko? Payuhan nyo naman ako. Sana'y mabasa ninyo ang sulat ko at umaasa ako sa tugon mula sa inyong mga tagapakinig at sa inyo, Papa Dudut. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Isay. Nakakalungkot na mapakinggan ang iyong kwento na ang numero mong kaaway ay ang sarili mo pang ama at kapatid. Oo, hindi ka perpektong tao. Pero walang karapatan ng sinuman kahit pa ang magulang mo na maliitin ka niya at insultuhin. Nakakagalit kasi kinukonsinti niya ang kanyang paboritong anak kahit pa mali na ang ginagawa nito.
Well, hindi naman namin alam ang buong kwento mo at kung bakit gano'n na lamang ang pagtrato sa iyo ng pamilya mo. Pero malinaw na mali ang iyong papa at lalo na sina Luz at Lucho. Sige, ituloy mo ang demanda kung sa tingin mo ay yan ang magpapaluwag sa iyong dibdib. Tama rin na umalis ka na sa kanila dahil hindi ka naman nila itinuring na kapamilya. You deserve a peaceful life. Yes, respect is earned. At sa tingin namin ay you deserve to be respected and beloved. Magbagong buhay ka na, Isay, at tanggalin mo na sila sa sistema mo at ipagpasa Diyos mo na lamang ang mga taong umapi sa iyo. Huwag pong kakalimutan na hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po ng channel na yan ay makikita rin po sa homepage ng channel na ito. Sana po ay makapag-subscribe na kayo at manood din po kayo ng mga nakakatakot na kwento. Araw-araw po yan, gabi-gabi sa Kaistorya Horror YouTube channel. Likewise, ang aming pong Gianna Vlogs, ang aming pong personal na family vlogs na weekly po naming ina-upload ang aming mga ganap sa buhay. Sana po ay makapag-subscribe din po kayo sa Gianna Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.